Magandang araw mga ka-TH, welcome back sa ating channel. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang mga uri ng kahoy na ginagamit bilang marka sa kayamanan ni Yamashita. Pero bago ang lahat, shout out muna ako. Shout out kay Ramir Magpuyo, Dongtek, The Moves, Liugan, Aarukat Sis Vizcaya TH, Yuman Leon, The Nature Explorer, Michael Supilanas, at sa lahat ng mga ka-TH natin buong Pilipinas, shout out sa inyo. At maraming salamat nga pala sa sumusuporta sa channel ko. Maraming salamat, at sa bago pa lang bumisita sa channel ko, hinikayat ko kayong mag-subscribe upang maging updated naman kayo sa mga bago kong upload na videos. Okay, pag-uusapan natin ngayon ang mga uri ng kahoy na ginagamit bilang marka or marker sa isang treasure site. Nagbabase tayo dito sa mga uri ng kahoy kung ano ba ang kanilang panglasa, lasa sa kanilang bunga. Ito ba ay mapait, matamis, maasim, or ito ba ay isang hardwood? Sige, unahin natin sa matatamis na mga kahoy. Sa ating treasure site is meron tayong makikita mga century trees na may mga kasamang bato. Halimbawa ng mga matatamis na kahoy is ay mangga, bayabas, durian, at saka iba pa. Kapag meron tayong makikitang matatamis na kahoy sa ating treasure site, ay nagpapahawatig ito na ang dig spot is nasa malapit lang or mismong nasa ilalim ng punong kahoy na ito. Halimbawa, ito yung kahoy. Ito yung matamis na kahoy dito. Try nating i-explore yung malapit na area sa kahoy. Again, magbabase tayo dito sa mga coordinate markers o ibang mga marka na nagbibigay ng direksyon kung saan talaga ang dig spot. Search natin sa malapit. Kung wala tayong makita sa malapit, o may makikita tayong, halimbawa may makikita tayong bato dito na nagkukumpirma, isang directional sign, halimbawa arrow na nagbibigay direksyon patungo sa ilalim, sa under ng kahoy. So, dito tayo magdidig sa ilalim ng kahoy na ito. Halimbawa, ito ay mangga. Matamis kasi yung mangga. Kaya dito, kapag matamis na kahoy is nasa malapit lang ang opening or dig spot, or malapit or direct under. Meron ding mga documentation ayon sa mga haters na kalimitan sa mga mangga ay meron itong mga nakabaon sa mga sanga nito or dito sa katawan. Pero ayon rin sa ibang mga haters na meron kayong makikita na mga artifacts or mga mapstone or stone maps dito under.
bilang isa itong mga hidden trail marker ng artifacts, ginawang hidden trail marker. Again, kapag yung puno ng kahoy ay kanyang bunga ay matamis, either under or nasa malapit lang yung spot. Punta na naman tayo ngayon sa maasim na bunga ng punong kahoy. Halimbawa, ito yung puno ng kahoy na kanyang bunga ay maasim. Ano nga ba ang mga halimbawa ng maasim na bunga ng punong kahoy? Ito ay ang kamyas, sampalok. Kamyas at sampalok. Ang bunga nila nito ay maasim. Halimbawa, ito ay isang puno ng kamyas or puno ng sampalok. Ito ang kanyang compass direction, north, south, east, at saka west. Ano nga ba ang direksyon kapag asan nga ba tayo mag-i-explore kapag maasim na punong kahoy ang nasa side natin? Kapag maasim ang punong kahoy, dito tayo sa east mag-i-explore or east control. Ano nga ba ang mga direksyon na may kinalaman sa east? Ito ay ang southeast at saka northeast. So east, northeast at saka southeast. Ito ay ang east control. Again, gagamit tayo ng compass upang matukoy natin. Ang southeast is 135 degrees, east is 90, northeast is 45 degrees. Explore tayo dito sa east control. Again, magdidepende naman tayo sa mga coordinate markers na makikita natin dito sa east control. Kung ito ba ay isang directional or direct under. Kaya, depende pa rin na to sa east control. Again, kapag maasim ang bunga ng punong kahoy, is ang ating i-explore na direction is ang east control. Northeast, east, southeast. Again, hindi ito basta-basta na mag-i-explore tayo sa isang puno. First is alamin muna natin ang history ng site. Kapag ito ba ay nadaanan ng mga Japanese Imperial Army noon, or ito ba ay pinagkampuhan or malapit sa kampo. Kasi hindi lahat ng mga puno is ginawang marka, lalo na pag negative sa history yung area. Kaya first nating alamin is ang history, tapos legitimate signs, legit signs and markers. Mas maganda kung may live pointer or live witness. Ito, tsaka natin i-remap at follow up na yung mga gadgets. Ito ay example ng remapping din. Kapag puno ang pag-uusapan natin. Again, basta maasim is east control. So punta na naman tayo sa mapait. Mapait na naman ng puno. Example lang mapait na puno is duhat. Or sa Bisaya, lumboy. Itong duhat or lumboy is ginagamit ito ng mga Japanese Imperial Army noon upang maging parte sa paggawa ng sigarilyo. Niro-roll ito, tapos sa gitna nilalagyan ng tabako, pinapalamanan. Ano nga ba ang direksyon na ating tatahakin kapag mapait na bunga ng punong kahoy?
Halimbawa, ito yung puno ng duhat. Ito, puno ng duhat. Ito yung compass direction niya, north, south, east, at saka west. So alin na nga ba dito sa direksyon na ito ang ating tatahakin? Again, kapag mapait ang bunga ng punong kahoy, ang tatahakin natin direksyon is ang south control. South. So, alin ba dito ang may kinalaman sa south control? Ito ang southeast at saka southwest. Dito sa tatlong ito, dito tayo mag-i-explore. Sa south, which is 180 degrees, southeast 135 degrees, southwest 225 degrees. Dito tayo mag-i-explore sa south directions. Kapag mapait ang bunga ng isang punong kahoy. Naging tandaan, south directions. At magbabase rin tayo dito sa coordinate markers na makikita natin sa paligid kung ito ba ay isang direct under or directional to other spot. Kaya importante talaga na mahanap natin ang coordinate markers. At ang distansya naman ito ay natalakay ko na sa mga nadaan kong videos na about sa tatlong method ng pagkuha ng distansya, yung triangulation method, dagger method, at saka sword method. Basta mapait na punong kahoy, south direction. At meron ding tayong makikita sa isang area na hindi fruit trees, kundi mga hardwood. Hardwood gaya ng anara, acacia, magkuno, mulawi or tugas sa Bisaya, mabulo, tuog, at saka yakal. Itong mga hardwood na ito ay ginagamit rin ito ng mga Japanese Imperial Army upang maging basihan or marka sa kanilang nakatagong yaman. Kapag hardwood naman is search natin sa malapit dito. Malapit, halimbawa, ito yung puno ng hardwood. Search tayo dito sa malapit or sa paligid ng puno. Meron din tayong makikitang mga coordinate marker dyan na magtuturo kung saan talaga ang dig spot. At ayon naman sa mga haters is kapag mga hardwood is mayroon itong nakabaong mga mapa, stone maps, at saka artifacts or yung mga basag na buti, basag na palayok or buo na palayok, buo na mangkok, mga old metals. Ito ay nasa paligid na malapit lang sa hardwood na kahoy or direct under. Ito. Recap tayo, mga katiits. Kapag matamis is na-search natin yung malapit na area, either nasa malapit or under kapag matamis. Kapag maasim naman is east control ang i-explore natin. Lahat ng mga directions na may kinalaman sa east, explore natin southeast, east, at saka northeast. Kapag mapait naman is ang south control. Explore natin yung south, southwest, at saka southeast. Kapag hardwood is nasa malapit lang or either direct. Okay? Hanggang dito na lang, mga katiits. Sa susunod nating video, pag-uusapan ay ang mga metal or mga pako na nakabaon sa kahoy
kung ano na nga ba ang mga distance o direction nito sa susunod nating video. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood at God bless sa ating lahat.